Sinalakay po ang 5 villa ng isang resort sa Clark, Pampanga na tinutuluyan umano ng mga boss ng Pogo Hub dyan sa Bamban, Tarlac. Inimbestigahan na rin ang isang Pilipinong driver ng mga nasabing boss na nakitaan din ng mga video ng karahasan sa kanyang cellphone. Balita natin ni Salima Refran. Sa bisa ng search warrant, sunod-sunod na pinasok na pinagsanib na puwersa ng PNP SAF, PNP CIDG, DOJ IACAT at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang 5 villa na ito sa isang resort sa Clark sa Pampanga. Mga inuupahang mga bahay raw ito ng mga big boss ng sinalakay na Zunyo One Technology at mga business partner ni suspended Mayor Alice Guo sa Baofu Corporation sa Bamban, Tarlac. Wala sa kanyang villa ang Chinese fugitive na si Wang Jiang. Pero kapuna-punang ang villa niya lang ang may sariling gwardya na may mataas na kalibre pa ng baril. Nakakulong naman sa Singapore para sa money laundering sina Zhang Rujin at Bao Yinglin. Pero nakita ang ilang mga dokumentong nakapangalan sa kanila sa isang villa. Iba bukas pa yung mga aircon nila, iba bukas pa yung electric fans. Yung iba mainit pa yung mga tea. So siguro baka natunugan din nila yung pagpasok natin. Maliit na lang ang mundo nila. Tingin ko anytime mahuhuli rin itong mga to. All foreign nationals who are in the Philippines must have at their possession at all times their foreign passport and or their visas. 19 na dayuhan na inabutan sa lugar ang sinailalim sa welfare check. 2 Pinoy naman ang nasa kustudiya ng mga otoridad para sa investigasyon. Isa sa kanila, dating pulis na miyembro ng Police Security Protection Group o PSPG ng PNP na driver na raw ngayon. May nakitang mga kaduna-dudang larawan at video sa kanyang cellphone. Iniimbestigahan na rin ang koneksyon niya sa mga Chinese Pogo boss at kay Mayor Guo. Kailangan niyang paliwanag yung mga pictures ng mga like yung mga tinotorture and then pictures ng mga isang insidente ng pamamaril. Deklarasyon ng iba dito, nakikitang nagsisecurity daw siya kay Mayor Alice Guo. Siya yung nagpo-provide ng security but of course iimbestigahan pa talaga natin. Ay, hindi po. Wala po. Hindi po totoo yan. Hindi po mangyayari yan. Hindi ko po gagawin yan. Wala po akong idea sa mga ganun. Kasi yung boss nga po namin dito, pag pumunta rito once a year, twice a year, ganun. Bantay sarado ng mga otoridad ang mga compound habang patuloy na hinahalughog ang mga villa. Sinisikap pa namin kunan ng pahayag ang pamunuan ng resort. Salima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kasunod ng big time oil price hike nitong Martes, namumuro na namang tumaas ang presyo sa susunod na linggo. Sa pagtataya ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy batay sa 4-day trading, posibleng tumaas ng 50 centavos hanggang 80 centavos ang kada litro ng gasolina. 30 hanggang 60 centavos naman ang inaasahan sa diesel, habang 20 hanggang 40 centavos ang nakikitang itataas sa kada litro ng kerosene. Pwede pa po yung magbago batay sa pagsasara ng palitan ngayong Biyernes. Sabi ng DOE, posibleng tumaas ang presyo ng oil products dahil sa paglala ng tensyon ng Ukraine at Russia, inaasahang pagtaas ng demand sa langis at iba pa. Good news naman po sa mga motorista, libreng toll sa Manila-Cavite Toll Express Project o Expressway Project o Cavitex ang bubungad po sa inyo pagpasok ng Hulyo. Ay kay Pangulong Marcos, kasunod po yan ng pag-aproba ng Toll Regulatory Board sa rekomendasyon ng Philippine Reclamation Authority na suspindihin ang toll collection sa Cavitex. Tatagal po yan hanggang sa July 30. Nagpasalamat naman ang Pangulo sa TRB sa pag-aproba sa rekomendasyon. Naaresto sa Obando, Bulacan ang isang lalaking akusado sa kasong pagpatay sa Maynila. Balita natin ni Jomer Apresto. Matapos ang 25 taong pagtatago, natunton ng pulisya sa Obando, Bulacan ang lalaking ito na wanted sa lungsod ng Maynila dahil sa kasong homicide noon pang 1999. Nahuli ng Binondo Police Station yung isang individual kung saan mahigit 2 dekada itong nagtatago. Dahil dito sa pinaigting nating intelligence-driven operation, natunto natin yung kinaroroonan niya dito sa may Bulacan. Gumagamit daw ng iba't ibang pangalan ng akusado kaya hirap siyang matrace ng mga otoridad. At nalaman din natin, kaya hindi agad siya nahuli,
dahil gumagamit siya ng iba't ibang pangalan at gumagamit din siya ng mga iba't ibang peking ID. Git naman ng lalaki, dinipensahan lang niya noon ang kanyang sarili kaya napatay ang biktima. Pumunta po sila sa lugar namin para manggulo. Nagbanta. Hindi na ako kami dahil kaysa maunahan kami. Inunahan ko na ako. Hindi raw bababa sa 20 ang tinamong saksak sa katawan ng biktima na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Nauli na po ako nung pangyayari na yon. Nakulong na rin po ako nung dahil sa kaso na yon. Nangyari po, umatin po ng hearing, wala naman po umatin na complainant. Di nung nadistino po ako sa malayo sa trabaho. Kaya di na po ako nakatin ng ibang hearing. Kaya gano'n, no. Ang alam ko po sa sobrang tagal na rin, no, wala na yung kaso na yun. Nasa kustodiya na ng Maisic Police Station na akusado habang hinihintay ang commitment order ng korte. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bago pa nalusaw ang low pressure area at nawala ang intertropical convergence zone kahapon, inulan at binahapo ang ilang bahagi ng Lamitan, Basilan. Mahigit 1,500 bahay sa Barangay Matibay, Malinis, Limook, Sengal, Maligaya at Maganda. Lumikas po ang mahigit 100 pamilya. Kahapon, unti-unting humupa ang baha at nakabalik na sa kanilang bahay ang mga apektadong residente. Mamayang hapon at gabi, posibleng muli ang ulan sa Lamitan at iba pang bahagi ng bansa. Base po yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible po ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Mataas din po ang tsansa ng ulan sa bansa ngayong weekend, lalo na sa bandang hapon o gabi. Uulanin ding muli tayo rito sa Metro Manila. Ayon po kasi sa Pag-asa, ulang dulot ng easterlies at mga local thunderstorm ang ating mararanasan. May inamin si Noy PNP Chief at ngayon Senador Bato de la Rosa sa isyu ng paglabag sa karapatang pantao noong war on drugs ng Administrasyong Duterte. Aminado tayo dyan na mayroong mga kaso na talagang na-violate yung right ng tao. Kasi kung wala, dapat hindi nakakasuhan yung mga pulis na gumawa ng kalukuhan. Walang leader na mag-utos na gumawa kayo ng violation sa batas. At saka walang pulis. Unless, of course, na mayroong sariling motive yung pulis na nasa isip niya. Sabi pa ni De La Rosa, case-to-case basis dapat ang investigasyon sa mga paglabag noong war on drugs. Sa pagdinig ng House Committee on Human Rights noong Miyerkules, pinuna ang ilang pulis na nag-operate noon sa mga hinihinalang drug suspect dahil hindi raw alam ang protocol ng Oplan Tokhang na kanilang ipinatupad. Naroon din ang mga kaanak ng ilang biktima ng extrajudicial killings para patuloy na manawagan ng hustisya. Ang iba sa kanila, balak daw dumulog sa International Criminal Court o ICC para mapanagot ang mga pulis na pumatay umano sa kanilang kaanak. March 2019 nang kumalas ang Pilipinas sa ICC. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi pa rin maaaring panghimasukan ng ICC ang usapin sa war on drugs dahil gumagana naman anyang hustisya sa bansa. Tulad ni dating PNP Chief Ronald Bato de la Rosa, hindi rin dadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng komite ng Kamara kaugnay po sa war on drugs. Ayon sa dating niyang presidential spokesperson na si Harry Roque, iginigiit daw ng dating Pangulo ang kanyang right against self-incrimination. Dagdag ni Roque, sa Pilipinong Korte raw haharapin ng dating Pangulo ang mga nag-aakusa sa kanya at hindi sa House hearing. Susulat naman daw si House Committee on Human Rights Chairman Representative Benny Abante kay Senate President Cheese Escudero para payagang dumalo si Senador De La Rosa. Wala raw dapat ipangamba si De La Rosa dahil iimbestigahan siya bilang dating PNP Chief at hindi bilang senador. Sabi naman ni Escudero, susuportahan niya anuman ang desisyon ni De La Rosa. Kitang bumibiyahe sa tamang linyang truck ng basura sa Naga Camarines Sur. Maya-maya, sinalpok na ito ng kasalubong na kotse. Sugatan ng driver ng kotse at ang dalawa niyang pasahero. Ligtas naman ang sakay ng truck. Ayon sa pulisya, posibleng nakainom ang driver ng kotse. Maharap siya sa reklamong reckless imprudence o reckless driving. Sinusubukan pa siyang kunan ng pahayag. Pinamamadali na ang pagsasampa ng quo warranto case laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo.
Kasunod po ito ng kumpirmasyon mula sa National Bureau of Investigation na tugma ang fingerprints ng alkalde at ng Chinese national si Guo Huaping na sinasabing totoong identity ng alkalde. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Sa hiling ni Senadora Riza Ontiveros, siniyasat at pinaghambing ng NBI ang fingerprint ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at Guo Huaping, ang Chinong dumating sa Pilipinas noong 2003 at sinasabing totoong pagkakakilanlan ng mayora. Ang lumabas, fingerprints of Guo Huaping Ilin and fingerprints of Guo Alice Ilial were affixed by one and the same person. Yung Guo Huaping Ilin na kumuha ng 2006 na clearance and kumuha uli naman si Alice Guo Ilial ng clearance in 2021, iisang tao lang yun. Kumbinsido ang NBI sa resulta ng kanilang pagsisiyasat. Fingerprint, dactyloscopy is an infallible science of identification. No two person, even twins, will have the same fingerprints. Ipinadala na raw ng NBI sa Senado ang kanilang findings. Para kay Senadora Ontiveros, malinaw na si Guo ay Chinese national na nagpapanggap na Pilipino para bigyang daan ang mga krimen ng mga POGO o Philippine Offshore Gaming Operators. Malaking insulto raw ito sa mga botante ng banban, mga institusyon ng gobyerno at mamamayang Pilipino. Panawagan ni Ontiveros sa Solicitor General, madaliin ang pagsasampa kay Guo ng co-warranto case, hakbang para mapatalsik siya sa pwesto. Sa isang text message, sinabi ni Solicitor General Menardo Guevara na ang findings ng NBI ay breakthrough na magpapadali raw sa kanilang mga legal na hakbang. Hindi rin daw dapat palampasin ang pangiinsulto ni Guo Huaping sa batas ng Pilipinas. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, dapat daw siyang maparusahan sa lalong madaling panahon. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang reaksyon dito ni Guo at ng kanyang mga abogado. Sa pagdinig sa Senado, bukod sa isyu ng dalawang Alice Leal Guo, tinalakay rin kung posibleng may papel din sa mga POGO ang triad sa China at iba pang sindikato, gaya ng sinabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. These are honest-to-goodness transnational criminals with records dating back to decades in China, Hong Kong, and Macau. The last one ay yung binabanggit po ni Yusek na wanted sa China na nagpapanggap lang siya, di umano nangunguha siya ng mangga. But upon checking with the Chinese government, he is a fugitive for very violent crimes, serious crimes. He's a member of a local triad in China. Tinalakay din sa Senado ang posible umanong koneksyon ng mga ni-raid na POGO sa isa't isa. Bukod dyan, may isa pa kaming nakitang connection na nakakabahala dahil may kinalaman sa isang napakalaking investigasyon ng Senadong ito noong nakaraang Kongreso pa. Ilalabas po natin ito sa tamang panahon. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa pahayag ng kampo ni Mayor Guo ngayong umaga, hindi pa raw nila nasisiyasat ang mga ipininisintang dokumento at witnesses sa pagdinig ng Senado kaugnay sa ni-raid na POGO hub sa Bamban, Tarlac. Ayon kay Attorney Steven David, masyado pang maaga para magkomento kaugnay sa issue. Magagawa lamang daw nila iyon sa isang proper forum. Sa ngayon, inaasahan naman daw na magagamit ang mga dokumento sa anyay legal arena at doon daw sila magkokomento kaugnay nito. Ito na ang mabibilis na balita. Inaresto sa Quezon City ang isang lalaking 40 anyos dahil sa pagbebenta ng illegal na droga. Nakuha sa kanyang 17 gramo ng hinihinang shabu na may halagang mahigit 115,000 piso. Inaalam pa ng mga pulis ang source niya ng illegal drugs na hindi pa niya umano nakikita ng personal. Dati nang nakulong sa parehong krimen ng lalaki na aminadong bumalik sa pagtutulak. Nasunog ang nasa 10 bahay sa Barangay Barangka Itaas sa Mandaluyong. Habang inaapula ang apoy, ilang bumbero ang nasaktan matapos mabagsakan ng pader. Dinala ang ilan sa ospital habang nilapatan ng paunang lunas ang iba pa. Nagsimula ang sunog mag-alas 2 ng hapon kahapon ayon sa Bureau of Fire Protection at naapula makalipas ang halos 1 oras. Inaalam pa ang sanhi ng apoy at kabuoang pinsala.
Patay ang 10 hinihinalang miyembro ng New People's Army matapos na makaengkwentro ang militar sa Pantabangan, Nueva Ecija. Patay sa report ng Philippine Army, June 21 nangyari ang insidente na nagsimula sa lalawigan ng Aurora. Tumakbo raw pa Nueva Vizcaya ang mga rebelde hanggang muling namataan ng militar sa barangay Malibang o Malbang ng bayan ng Pantabangan. Na-recover sa mga rebelde ang nasa 14 na armas. Pinahigpit naman ang checkpoint sa mga papasok at palabas ng bayan kasunod ng insidente. Wala pang pahayag sa nangyari ang NPA. Samantala, ilang insidente ng pagtama ng kidlat ang naitala sa ilang probinsya sa Luzon. Sa Camarines Sur, nakuryente ang isang babaeng nakidlatan ang bahay. Ang mainit na balita hatid ni Chris Novello ng GMA Regional TV. Bumabiyahe ang isang kotse sa Pasukin, Ilocos Norte. Maya-maya kita sa dashcam nito ang pagtama ng kidlat sa isang poste. Dahil sa insidente, napahinto ang ilang kasabay na sasakyan ng kotse. Nawalan din ng supply ng kuryente. Wala namang nasaktan. Sa Kalasyaw, Pangasinan, pagtama rin ng kidlat ang dahilan kaya hindi gumagana ang ilang CCTV camera doon. Paliwanag ng Pag-asa, nakaka-attract sa kidlat ang mga electronic device kaya ng CCTV camera. Mainam daw kung may lightning arrestor sa mga posteng paglalagyan ng CCTV camera. Natatamaan niya mga CCTV kasi nasa taas siya. Naka-intact doon sa puno na may mataas. Kasi ang kidlat ay attracted siya sa mga matataas. Medyo makintab siya at mayroon siyang electronic device na nakaka-attract din sa kidlat. Nakuryente naman ang isang taga-Nabua, Camarines Sur matapos tumama ang kidlat sa kanilang bahay. Pagbukas ko, sir, doon sa ref namin, doon na po, sir, akala ko talaga sa akin tumama yung kidlat. Almost 20 seconds po akong nakuryente, sir, na nanginginig po talaga, parang hinuhugot ako nung kuryente. Halos lahat ng outlet sa kanilang bahay ang nasira. Halos wasak din ang kanilang wifi router at ilang ilaw. Masakit daw ang likod niya at dumug ang kanyang kuko. Sabi ng Pag-asa Southern Luzon, posibleng kidlat at tinatawag na cloud to ground ang tumama sa bahay ni Deza. Delikado siya and usually nagdadara siya ng dakol na voltahe. Sa more or less assume mga 300 million volts. Kung may pagkidlat, tandaan ang ilang paalala ng mga otoridad. Iwasan ang paggamit ng dikuryenteng gamit o anumang bagay na maaring daluyan ng kuryente mula sa kidlat. Lumayo sa kawad ng kuryente kung nasa labas. Sumilong sa pinakamalapit na bahay o gusali. Iwasang sumakay sa mga sasakyan na walang bubong o bintana. Iwasan ang basang lugar o katubigan lalo na ang maruming tubig. Lumayo sa matataas na bagay tulad ng puno o poste sa malawak na area. Chris Novello ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Magandang balita naman sa graduating high school students. Ganap ng batas ang Free College Entrance Examinations Act. Sa ilalim ng Republic Act 12006, ipinag-uutos sa mga pribadong institusyon na ipawalang bisa ang pagbabayad sa kanilang entrance exams. Tulong yan ng gobyerno sa mga estudyanteng kapuspalad na may potensyal sa academic excellence. Para maging qualified, dapat isang Filipino citizen ang magtatapos na estudyante. Kabilang siya sa top 10% ng mga magsisipagtapos na mag-aaral sa kanilang eskwelahan. Mula siya sa pamilyang may kabuuang kita na mas mababa sa itinakdang poverty threshold ng NEDA. Kailangan din niyang mag-apply sa college entrance exam sa kahit saang pribadong kolehiyo o universidad sa Pilipinas at dapat kompletuhin ang requirements ng napili niyang institusyon. Maglalabas naman ng IRR ang Commission on Higher Education sa loob ng 2 buwan sa pakikipagtulungan sa Department of Education. Aapela raw ang kampo ni dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. o kaya'y muling hihiling ng political asylum sa Timor-Leste. Kasunod po yan ng pag-aproba ng Court of Appeals doon sa hiling na extradition ng gobyerno ng Pilipinas. Balitang hatid ni Salima Refran. Matapos sa mahigit 1 taong pananatili sa labas sa bansa, babalik na ng Pilipinas si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Pinagbigyan kasi ng Court of Appeals ng Timor-Leste ang hiling ng Pilipinas na extradition o pagpapabalik sa bansa kay Teves. Hinirang itong panalo ng ating Department of Justice. Granted na yung request for extradition and that was granted by the Court of Appeals of Timor-Leste. This was confirmed by the Prosecutor General of Timor-Leste, the Central Authority on Extradition Matters.
Pero para magawa ito, kailangan munang maaresto muli si Teves. Matatandaang mula sa pagkakakulong, inilagay sa house arrest si Teves at kalaunan ay inalis rin dito sa bisa ng pinagbigyang habeas corpus petition ng korte doon. He would have to be arrested for extradition purposes and we have to coordinate with them to implement that. Inaresto si Teves sa Timor-Leste sa bisa ng Interpol Red Notice, bunga ng kanyang warrant of arrest dito sa Pilipinas para sa patong-patong na kasong murder, frustrated murder at attempted murder. Si Teves ang tinuturong mastermind sa pagpatay kay nooy Negros Oriental Governor Roel Digamo at siyam na iba pa. Ang biyuda ni Digamo na si Pamplona Mayor Janice Digamo naiyak nang matanggap ang balitang ito. It's an answered prayer po, ma'am. Talagang naiiyak ako pero talagang yan yung prayer namin. Namanagot talaga yung isa na kami come home and face us, face court, face the people na talagang may ginawa nila ng masama. It is one step towards justice. Sabi ng kampo ni Teves, iaapila nila ang desisyon ng korte. Maaari pa rin daw silang humingi ng political asylum. Sarima Refra, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sabi ni Pamplona Negros Oriental Mayor Janice Digamo ngayong umaga, mahirap mailarawan ang kanyang nararamdaman matapos malaman na maiuuwi na sa Pilipinas ang anyay pumatay sa kanyang asawa. Isa raw harrowing experience ang paghahanap ng hustisya sa nangyari, pero ipagpapatuloy niya raw ang laban. Fun Friday, mga mare at pare! Simula sa Lunes, mapapanood na ang murder mystery series na Widow's War sa GMA Prime. I did not kill him! Sa isang gabi na nabalot ng trahedya, magsisimula ang hidwaan ng mga pamilyang Castillo, Balay at Palacios. Ang misteryo na kailangang sagutin, sino ang pumatay sa karakter ni Rafael Roser na si Paco Palacios? Kaabang-abang din ang crossovers ng Widow's War sa mga Kapuso top series na Widow's Web at Royal Blood. Sa pagsalang sa Fast Talk with Boy Abunda, inamin ni Rafael na na-intimidate siya kay Bea Alonso sa ilang eksena nila. I really had to dig deep talaga para lang ma-match yung intensity ng mata ni Bea. So, It was quite a challenge. Siguro magsisinungaling ako kapag sinabi ko na hindi ako na-intimidate at first. Pero eventually, we adjust to each other's energy. Pinag-iingat ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang publiko kaugnay po sa panibagong bugso ng kumakalat na text scam sa bansa. Ang tips para iwas scam sa balitang hatid ni Jomer Apresto. Madalas ka bang nakatatanggap ng mga text mula sa hindi mo kakilala? Yung tipong nanalo ka daw sa raffle kahit wala ka namang sinasalihan, o di kayo may magte-text sa'yo na isang kumpanya ng bangko na nahack daw ang iyong account. Ilan lang yan sa mga bagong modus sa ilalim ng text scam. Ang 40 anyos na si Lizelle ikinuwento kung paano nabiktima nito ang kanyang kaibigan. Nanalo daw siya ng 300,000, something ganon. Tapos bago daw ibibigay yung pera, naghihingi sila ng load muna. Na-scam yata siya ng 3,000 kasi panahingit. Ang 28 anyos naman na si King, muntik na rin daw mabiktima ng text scam. Nag-reply po pero hindi po siya nag-respond kaya hindi ko na rin pinroceed. Hinihingi po kasi personal details eh. Araw-araw tinetext nakalagay na sa iyong number ang 2,500. Sumali gamit ang number na ito. Ang magkapatid naman na sina Rodel at Rafael, madalas ding makatanggap noon ng mga text scam na nagpapanggap pang mula sa mga digital wallet. May mga nagte-text lang po pero hindi naman po namin inaano kasi po wala naman po kami sinasalihan ng yung mga raffle ganun po. May nagpapanggap na bangko tapos number lang, hindi pa nga nung bangko yung number na nag-text. Ang senior citizen naman na si Virgilio, wise daw at hindi nagpapadala sa text scam. Dinidelete ko na agad kasi alam kong scam yun eh. Kasi pag nanalo ka, actual padala sa'yo. Hindi yung ganun te-text. Minsan nanghingi ng load. Paalala nga ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na mag-ingat sa pagsagot o pag-click ng mga nakalagay na link sa text. Posible raw kasing sindikato ang nasa likod nito.
Payo din ng CICC na iwasan ang pag-post ng mga litrato ng ID, bank accounts, credit cards o mga billing statements sa social media. Kung may problema raw sa bank account, kausapin ang account manager ng bangko at huwag magbibigay ng detalye tungkol sa inyong digital wallet o online banking sa mga hindi nyo kilalang tao, mapa sa telepono man o email. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. May panibagong shows na aabangan sa GMA Live TV ng GMA Pinoy TV. Mula sa libro at podcast, may TV series version na rin ang Methods of Greatness. Ipalalabas ang health and wellness show na yan simula July 9. Mapapanood na rin soon ng Global Pinoy sa GMA Live TV ang business reality show na The Final Pitch Philippines. Present sa contract signing si GMA International First Vice President and Head of Operations Joseph Francia at mga opisyal ng Street Park Production Incorporated. Finale na mamaya ng My Garden Alien sa GMA Prime. After mag-disappear ni Grace matapos i-rescue si Doy, tuluyan na bang magpapaalam ang mag-amang Carlos at Doy sa kanilang My Garden Alien? Ano, tingnan nyo. Ano? Sa pasilip ng finale episode, puzzled ang mag-amang Carlos at Doy played by Gabby Concepcion and Rafael Landicho sa nakita nila. Posible kayang magbalik si Grace played by Kapuso primetime queen Marian Rivera? Chinika rin sa akin ni Marian at Gabby ang kanilang insights about sa ending ng series. Ang ibang exciting na eksena, abangan mga ka-alien sa finale ng My Garden Alien sa GMA Prime 8:50 p.m. at 10:50 p.m. ang delayed telecast dito sa GTV. Pero yung huling araw ang dapat niyong mapanood dahil medyo masarap ba o masakit? Actually, yung ending ay isa yun sa mga gusto kong ending talaga. Kasi yun ang dapat at yun ang tama. Hindi na lang basta-basta ang paglalaro sa cellphone at computer dahil may career daw para dyan. Balitang hatid ni Dano Tingkungko. Game over na raw ang pagsasabing kaka-cellphone mo yan sa mga mahilig mag-online games. Ngayon, GG o good game na dapat dahil hindi na basta pampalipas oras lang ang gaming ngayon, kundi pwede ng pagkakitaan at career. Ayon yan sa creator ng mga sikat na games tulad ng League of Legends, Sims at SimCity na narito sa Pilipinas. Bukod sa paglalaro, pwede ka rin gumawa ng sariling game dahil mas marami na ngayong tools para dyan. Ang kailangan lang, imahinasyon. Encourage the creativity in young people. I think in today's age, there's so many opportunities that I think early game developers didn't have. Katunayan, may mga full college course na sa Pilipinas kaugnay ng gaming tulad ng esports management at game design. If you're young and you have a lot of pressures to do this, like I would really, for the parents, I would say to the parents, the game industry is now a massive industry. It's 3 billion people playing. It's super global. It's larger than film and music and books combined in terms of sales. It's a $250 billion industry. Sa mga Pinoy na gustong sumabak sa career na yan o bahagi na nito, gustong ipakilala ni Wu ang bagong platform for game creation na dinevelop niya at ibang veteran game creators sa likod ng Street Fighter, Resident Evil at Monster Strike. The platform just allows you to have more ownership over your assets. Because it's on chain, it lives forever. Even if developers stop servicing the game, as long as community is there, the service goes on. At mensahe nila sa mga magulang na nag-aalala pa rin sa kaka-cellphone o kaka-computer ng anak para gawing career ang gaming. My parents wanted me to be a doctor, and I went into video games, and I think they're very happy now that I went to video games because they can see how happy I am. Dano Tingkungko, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasawi ang isang ginang matapos madisgrasya ang sinakyang bus sa Hagonoy, Davao del Sur. Sa Cebu City naman, naaresto ang lalaking nang hablot ng cellphone na aminadong nalulong sa online sugal kaya nagawa ang krimen.
Ang mainit na balita hatid ni Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Nagsisisi ang isang lalaki sa Cebu City nang maaresto matapos mang-snatch ng cellphone. Hinablot ng suspect ang cellphone ng isang babae sa Barangay Lorega, San Miguel. Nagpambuno pa ang dalawa, ngunit nakuha rin kalaunan ng suspect ang cellphone na nagkakahalaga ng 70,000 pesos. Agad humingi ng tulong ang biktima sa pulisya kaya naaresto ang suspect. Inamin niya ang krimen. Aniya, ninakaw at kalaunay isinangla niya ang cellphone dahil sa malaking talo sa online gambling. Naibalik sa may-ari ang cellphone pero desidido siyang ituloy ang reklamo laban sa suspect. Sa Davao City, 18 ang sugatan ng mabangga ng isang pampasaherong jeep ang isa pang jeep. Ayon sa driver ng nabanggang jeep, gumilid siya at huminto para magbaba ng pasahero. Pero hindi na nakababa ang pasahero dahil bumangga ng isa pang jeep. Sabi ng pasaherong pababa, masyado raw mabilis ang takbo ng nakabanggang jeep. Itinanggi ito ng driver at sinabing nikat daw siya ng driver ng naunang jeep. Ayon sa pulisya, 15 ang sugatan mula sa nakabanggang jeep, 3 naman sa isa pa. Disgrasya rin ang inabot ng isang pampasaherong minibus sa Barangay Balutakay, Hagunoy, Davao del Sur. Sa video, kita ang pagdiretso ng bus sa barrier bago mahulog sa isang kapilya at tumaob. Nailigtas ang mga sakay ng minibus at dinala sa ospital. Ngunit nasawi ang isang ginang na naipit ang kalahating bahagi ng katawan sa harapan nito. 24 na iba pa ang sugatan. Ayon sa pulisya, nawala ng kontrol ang driver. Nasa kustodiya na siya ng pulisya. Wala siyang pahayag. Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tinupok ng apoy ang 29 na bahay sa Barangay 10 sa Bacolod City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, sumiklab ang sunog pasado alas 12 ng hating gabi kahapon. Dahil gawa sa light material sa mga bahay roon, mabilis kumalat ang apoy. Mahigit 30 pamilya ang apektado ng sunog. Wala namang naitalang sugatan sa kanila. Tinatayang nasa 200,000 piso ang halaga ng pinsala ng sunog. Hindi pa alam ang pinagmulan ng apoy. Kuha ang video na yan sa Illinois, USA nang biglang lumitaw ang malaking sinkhole sa bahagi ng soccer field. Kita pa kung paano nilamon ng lupa ang bahagi ng soccer pitch. Ayon sa Alton Parks and Recreation, aabot sa mahigit 30 metro ang lawak ng sinkhole. Wala namang nasaktan sa insidente. Pansamantalang isinara ang bahaging yan ng soccer field. Kinansela rin po ang mga aktibidad doon. Nagharap na sina US President Joe Biden at dating US President Donald Trump sa presidential debate ng 2024 US elections. Tinanong sina Biden at Trump tungkol sa ilang issue kabilang ang ekonomiya, social security at child care sa Amerika. Sinagot din ni Biden at Trump ang mga agam-agam kaugnay sa kanilang mga edad at kakayahan. Ibinida ni Biden ang mga nagawa ng kanyang administrasyon gaya ng foreign investment at paglikha ng maraming trabaho sa Amerika. Tiniyak naman ni Trump na maganda ang kondisyon ng kanyang kalusugan dahil regular siyang nagpapacheck up. Patay ang isang public school teacher sa Calasiao, Pangasinan matapos umanong pukpukin ng bato sa ulo. Ayon sa PNP, unang inakala na aksidente ang nangyari sa guro. Natagpuan kasi siyang nakandusay sa kalsada sa Barangay Malayo sa bayan ng Orbistondo. Kalaunan, napag-alamang nakipagkita at nakipag-inuman ng guro sa isang lalaking 18 taong gulang bago nangyari ang krimen. Ang lalaki ngayon ang itinuturing na sospek sa pagpatay. Fiesta paandar sa ilang probinsya. Sa Puntol, Apayao, pinya kaagaw pansin ng isang malahiganting pinya. Abot sa 26 na talampakan ang taas niyan. Binuo yan gamit ang mahigit 2,000 piraso ng pinya. I-display yan para sa 9th Pinya Festival. Ang mga nanay at tatay naman sa Tabuk City, Kalinga, ang pinasali at pinaglaro sa Palo Sebo. Uunahan sila sa pag-akyat sa kawayan para makuha ang premyo. Ang Palo Sebo at ilan pang larong Pinoy, kabilang sa mga idinaos na aktibidad para sa Agri-Olympics ng Matagawan Festival ng Tabuk. Update tayo sa investigasyon ng NBI tungkol kay suspended Mayor Alice Guo at illegal na Pogo Hub sa bansa. Kasama natin si bagong NBI Director Jaime Santiago. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali.
Magandang umaga rin sa iyo, Rafi. Opo. Bakit po kayo hindi na-detect sa system ng NBI na meron palang 2 Alice Lialgo na magkapareho pa ng birthday at birthplace na kumuha ng NBI clearance? Ang request po sa amin ay to determine whether Guo Waping and Guo Alice Ilial ay meron kaming file. So doon kami nag-check. Yun ang in-examine namin. Opo. Siyempre, lehitimo po yung NBI clearances ng 2 Alice Go. Duda po kasi yung kampo ni Mayor Go dahil posibleng edited daw o pineke po yan. Dapat malaman natin, yung March 28, 2006 na fingerprint file namin ay alien fingerprint card ng isang Guo Waping Ilin. No? Tapos, on March 10, 2021, kumuha si Alice Guo Ilial ng NBI clearance. So ito naman, yung fingerprint card namin talaga, ang impression niya. So comparing the two fingerprint cards, na find out namin na the same is an impression of one and the same person. So, linawin ko lamang po, wala sa parehong sistema yung fingerprint, magkahiwalay po na sistema ito kaya hindi na-detect. Ganun ho ba? Kung nasa NBI ho ba pareho yun, madidetect na 2 magkaparehong fingerprint sa isang tao? Yes, sir. Yes, sir. Okay, mas malinaw po yun. Doon naman sa ni-raid na resort sa Clark, Pampanga, ano po yung mga kahinahinalaw, illegal na aktibidad? Yung natokkasan nyo po roon? Ay, hindi po kami kasama doon sa pag-raid sa trabaho po ng PAOK yun. Hindi po ba kayo kasama sa mag-iimbestiga doon sa raid na yon? Hindi po. Primary jurisdiction po yun ng PAOK. Yung mga kapareho namin, saka lang kami papasok. Yung mga kaparehong kaso po ng mga magkakaparehong birth certificate, kasi marami daw pong ganong na-detect doon sa mga POGO hubs. Kayo po ba itutulong para makita bakit maraming mga na-issue ng mga birth certificate? In that matter, padala lang nila sa amin ang request nila and we will cooperate. Meron na po ba tayong hinala bakit nagiging hotspot yung Central Luzon pagdating po sa POGO hubs? Yun nga, sabi ko nga sa iyo, yun ay nasa PAOK ang primary agency na nag-ooperate tungkol dyan. Okay. Finally po, humiling na po ba ng impormasyon mula sa inyo itong kampo ni Mayor Alice Go patungkol po dito sa mga na-discovery po ninyo na magkaparehong mga dokumento na galing sa isang tao? Gano'n na kami, pinarnish na namin ang Senate ng aming finding. Pero hindi kay Alice, wala naman siyang request sa amin. Okay, abangan po namin ang paglabas ng mga impormasyon nito sa Senado. Maraming salamat po sa inyo, NBI Director Jaime Santiago. Maraming salamat po. Not just one, but 2 bags ang laging dala ni Maring Yulin Castro. Ito yung bag mo? Parang maliit. Maliit po. Ito po talaga yung bag ko. Maliit to kasi hindi kasi mga pagkain ko dito. Ang maliit na bag para sa kanyang beauty essentials. Ang laman nito, suklay na tag 10 piso. Uy, importante yan. Yung importante yan, hindi ko maiwan yan. Mga ilang taon na sa akin yan. Lagi raw niyang dala ang paboritong cheek tint. Must have din daw ang lipstick. Siyempre kailangan ko lagi kasi Social. Lagi akong kumakain, so lagi may retouch. Teka Yulin, bakit may hotel keycard ka pa? Nag-check-in ako. Bakit ka sabihin ko sino yung kasama ko? Naka-check-in ka ba o nakalimutan mo isoli yan? Alo, baka manood niya. Pasensya na, pabalik ko na lang. But wait, there's more. Yulin, next bag please. Wag na to. Ito kasi yung lunchbox ko. Actually, nandito yung buong pamilya ko. Ito, tumbler. Ito, kasi nga, pag medyo bis ka talaga, lagi ka naiinitan. Tapos, pabango po. Kasi mabilis tayong mga sim.
Yulin, bakit ka may kitchen towel? Kasi nga, di ba, kain ako ng kain. Kailangan ko lagi tissue, madumihin. Uy, pang kitchen to ah. Hindi na po kasi uubra sa akin yung mga maliliit lang, kaya kailangan malalaki na. At ito na nga ang Baon Reveal. Ano kumare at pare, nakita na natin ang laman ng bag at ang pinaka-importante ay may take out. Bukas, bida si Yulin sa kwento ng buhay niya na tampok sa magpakailanman. Panoorin niyo po si Yulin sa Magpakailanman po sa Sabado na yan. Makakatambal niya si Gil Cuerva, nagaganap namang boyfriend niya. Maraming salamat, Kumaring Aubrey. Ikaw naman, nakuha mo, nakita patuloy yung tinito. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.